totoo lang mga par, napakarami rin talagang tao dito sa Ontario. Talagang crowded siya rito mga par. Kaya halos lahat gustong pumunta yata dito. Kaya dito nagsiksikan lahat ano. Pati nga yun, mga international student din dito rin. Tapos siyempre may mga kasamang pamilya tulad namin. So talagang siksikan dito mga par, no? Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Yo, what's up mga pal? Good morning. Ano natin itong basura? Bye bye. So ayan, tingnan nyo mga paro. Ang linis ng kalsada. Diba? Linis. So ayan mga par, good morning. Welcome back to my channel again. Gusto ko lang pasalamatan, shoutout ko lang si Buhay sa Scan. Nag-comment siya sa ating mga previous vlog, no? And maraming salamat, no? Yung comments talaga niya mahaba. And binabasa ko talaga yung lahat. And nagpapasalamat ako, no? Marami siyang tips na ibinigay, no? Sa atin. And yun, Buhay sa Scan, maraming salamat sa panonood din, pagbibigay mo ng komento and mga tips dito sa buhay abroad, no? Kaya yun, God bless sa'yo. And syempre lalaban tayo, tuloy-tuloy pa rin. Lahat ng pinayo mo, susundin natin. Uy, ano mga par, sa Panto. Nabutan natin yung bus mga par. Ay magsusundo kayo tayo ngayon eh. Umaga pa naman. Let's go. Siyempre sana hindi tayo ma-traffic mga par. Kasi lagi ng traffic sa 401 eh. Minsan hindi na tayo maaabot mga par, no? Kailangan kasi makarating ako ng alas 5 sa
STC. Kasi hanggang alas 6 sila hinday eh. Para masundo ko siya. So pag sinusundo ko si hinday, alam na, diba? Yun, pauwi na tayo mga par. Dito na tayo sa STC, nakarating na tayo. Hindi tayo nagsundo kay hinday kasi traffic eh. Sakay naman tayo rito. Yung 04. Sakay na rin tayo dito mga par kasi para hindi tayo maglakad na malayo. And ano rin naman to, libre din naman to. Kasi nakasakay na ako kanina ng ano mga par, no? Ang bus na TTC. So 2 oras kasi yon. Libre lang pagka sumakay ka. So, wala pa naman 2 oras. So libre lang yun mga par. Wow. Oh, ito na yung 903 oh. Sakto oh. Oh. Sakay na ko rito. Oh. Lakad pabalik mga par. Dito ako sa malapit sa bahay mga par, lalakad na. Sumakay na lang ako ng bus no? Para dito tayo maglakad ng malayo. Ang ginagawa ko mga par, pag may bibilhin ako, lalakad ako papunta rito. Pero pag wala, sakay akong bus para diretso na mga par na makauwi tayo maaga. So ayun no. May balita pala mga par no. Dito sa Canada mga par, 30,000 ang expired visa na no? Kumbaga for deportation na sila mga par no? Kasi wala na, siguro hindi na nila ni-renew yung kanilang visa. So ayun, yun ang sabi mga par sa balita. 30,000 na yung pinaghahanap mga par no? Ang problema, hindi raw mahanap Canada mga par. Yung 30,000 na yun no? Yung 21,000 noon mga par is nandito sa Ontario. So napakarami pala dito sa Ontario mga par ang expired visa na sa ngayon no? 21,000 daw nandun ng, yung 30,000 mga par sa buong Canada yun ano? So yung 21,000 na yun nandito sa Ontario mga par. So nandito pala ang napakaraming expired visa. And yun, sa totoo lang mga par, napakarami rin talagang tao dito sa Ontario. Talagang crowded siya rito mga par. Kaya halos lahat gustong pumunta yata dito. Kaya dito nagsiksikan lahat ano. Pati nga yun, mga international student din dito rin. Ako siyempre may mga kasamang pamilya tulad namin. So talagang siksikan dito mga par no. And yun, pero hindi ako naniniwala nung mga par na hindi mahanap ng Canada. Siguro inaano pa mga par no. Kumbaga sa ano natin, pinapadama pa yan. Pero yun, dahil nga wala na silang visa mga par no? Wala na silang status, talagang hanapin yan mga par. Wala mga hanapin yan, may plano na sila dyan. Ayun, ay ganun talaga eh. Kasi wala ka ng status, kailangan mo na talagang umuwi. And yun, pwera na lang siguro kung magka-apply ka mga par no? I-apply mo siya. So dapat i-apply mo siya para makapag-stay ka ng legal dito.
ng legal dito sa Canada mga par. Kasi yun nga, napakahirap ang walang status, no? So ayun lang. May nabalitaan din ako mga par, no, na sa mga estasyon daw nag spot check na sila sa mga tao, no? So talagang gagawin niya nila mga par kasi nandyan yung maraming mga tao sa mga estasyon ng bus, sa subway mga par. So talagang sasakay ka so pag yan mga par na may spot check na yan, talagang makakahuli sila dyan kasi talagang nandyan yung mga tao tulad ng mga bus station mga par, no? Maraming mga tao talagang sumasakay kasi hindi naman lahat meron sasakyan mga par. Kaya ayun. And kung ako naman na-expired yung visa ko mga par, no? Hindi ko lang siya maisip bakit nila hindi ginawa ng paraan mga par, no? Or nag-apply. Pero syempre hindi natin alam kung anong dahilan nila. So ayun lang, dito tayo sa bahay mga par. So yun mga par, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa ating mga previous vlog, no? So nandito na tayo sa bahay mga par, no? Hindi na tayo nakapag-vlog papasok kasi nagluto pa tayo mga par, no? Ang ating hapunan, and then kumain tayo, and then yan, nag-bonding kay Inday, relax muna, no? So yun, nais ko lang pasalamatan mga par, no? Yung mga nag-comments and nanood sa ating mga previous vlog, no? Maraming salamat sa suporta. And yun, tukulan doon sa topic natin mga par, no? Yung hindi makita yung 30,000 na expired visa na, no? So hinahanap na sila, hindi daw makita. So tingin ko daw mga par, madali kang mahuli rito kung gustuhin nila mga par ng Canada kasi pupunta lang sila sa mga bus station, mga bahay check. So madali sila makahuli mga par kung gustuhin nila, no? So yun, para sa akin naman hindi ka rin makatulong siguro kung wala ka ng status, no? Kakabaka sa tuwing lalabas, no? So yun lang, mahirap yung mga par. And yun nga, sabi ko nga, sa mga benepisyo, sa mga trabaho, pwede kang apusuhin. So marami kang disadvantages mga par kung wala ka ng status, no? So yun, sana may apply nila, no? At makakuha sila ng bagong status nila para yun, makapag may peace of mind ka, no? Hindi ka kakabaka pa pag lumabas. So yun ang mga par, no? Maraming salamat. Matutulog na tayo kasi bukas may pasok ulit tayo. Wednesday bukas mga par, no? Pasok tayo ng Friday. So ayun lang, no? Maraming salamat and we'll see you on the next one.